Okay, babasahin ko na lang po ang description. Ayan, ito po ang performance ng Teacher's Course. Mayaman ang baul ng kwento mula sa ating mga sariling katawan, sa mga hugis at sugat nito, mula sa ating mga pamilya, kaibigan at komunidad, mga kwentong buhay sa paglalakbay nila sa buhay. Tunghayan po natin ang mga hinabing kwento ng Teacher's Course na pinamagatang Hinabi. Ako po ay isa miyembro ng LGBT. As a fourth-year college student, taking education and as a volleyball player and basketball player. Tapos ko lang mag-kolehiyo sa Bachelor of Science ng Electrical Engineer. Hello po! Ako po si Medencio Abayan. You can call me Peds. 24, nakatira sa Infanta Head. Ang nanay ko ay teacher, ang tatay ko ay sundalo. So, ang pangalan ko ay kinuha sa pangalan ng nanay ko, which is Vienwell. Okay? Tapos, ang pangalan ko rin ay kinuha din sa pangalan ng tatay ko, which is Manuel. So, kung nakikita nyo, Vienwell, medyo kinuha sa babae lalaki, nasa gitna ako ito ngayon. Ako po si Ashley, 34. Parang naging isang nurse, pero ngayon, make-up artist. Ano pa ba? Sa childhood ko, okay naman, masaya naman. Kaya lang nung nagkakaproblema na sa pamilya namin, lagi nang nag-aaway yung nanay at tatay ko, doon na naging malungkot yung buhay. Ano ba yung kwento ko? Love life, naku! Nagpobya na ako dyan, medyo may doctorate degree na ako, kaya ayoko na ito eh. Oo. Marami ng beses akong huli. Siyempre, hindi naman maiiwasan yun. Iba naman panahon ng 1990s. Medyo mahirap ang tanggapin ng mga magulang nanin sa bahay. Actually, maraming beses po talaga ako nabully at saka na-discriminate. Pero yung pinaka-tumatak po talaga sa akin ay nung grade 2 ako. Talaga pong jolly person na po ako, tapos mahilig makipag-communicate. Favorite nga ako ng teacher ko dati, nakutusan. Tapos, meron akong kaklaseng lalaki. Lagi na akong binubuli at saka niloloko. Sabi niya, "Ma'am, bakit mo inuutusan? Yan, bakla yan." Kaya ayun, at a young age, naisip ko na, ay, may mali pala sa akin. Hindi pala, dapat ganito yung kinikilos ko. Hindi pala dapat ganito yung nararamdaman ko. At saka doon nagsimula, na-i-hate ko talaga yung sarili ko. Bakit daw po ako, bakit daw po ako Becky? Sabi ko ako isa na, naglalaro sa aming mga kabatang lalaki. Gusto ko sumali, pero hindi ako pinasalan. Alam mo na ba din ako? Sabi nila, doon ka maglaro. Maglaro ka ng Barbie. Wala si teacher noon. Tapos, sabi ko, pag talaga itong kaklase kong bullying to, binuli na naman ako, talagang magiging violent ako. At yun, naging violent nga ako. Sinuntok ko siya at saka hinampas ng libro. Pero yun, dahil nga sa tuwing papasok ko na ulit-ulit na naaalala ko yung pambubuli na, lagi na akong umaabsent. Kinausap ako ni Max, sabi niya, butik na akong maging best in class, pero dahil lagi akong absent noon, hindi ko siya nakuha. Hindi ko naman masabi yung rason. Oo, yun. Natatandaan ko noon na pupunta kami police station. Meron ako isang kaibigan na ipapagtanggol ko. Kasi nagkatawag galing kami sa party, tapos meron pa ako dito malaking ribbon. Pero hindi pa mahaba buho ko nun ha. Tapos, di pagtatanggol ko siya, syempre alam ko naman yung human rights ko. Kaya lang pagdating namin sa presinto, talagang hindi ako pinansin ng mamang polis. Kahit ano seryoso na sinasabi ko, hindi na ako pinansin. Tapos ayun, medyo natawa din naman ako sa sarili ko na after nun. Kasi naisip ko, may malaki nga pala akong ribbon, mukha akong katawa-tawa. So isa yun sa mga instances. Tapos may tumatak talaga sa akin nun. Sabi ko sa sarili ko, ay, mali yata itong nararamdaman ko. Hindi dapat ito yung nararamdaman ko. Kaya mula high school hanggang senior high school, tumatak siya talaga sa akin na hindi ko dapat ito nararamdaman. Na to the point na itinatanggi ko siya, hindi
denial ako na sinasabi ko na hindi ako bakla. Time din po na naputi ako sa family. Masaktan ako. Siyempre, family ko yun. Maybe, nabilis ko lang kapatid kong lalaki. Huwag mo lumabas. Naiisip ko, noong mga panahon na yun, tama yung sinabi ng tatay ko na mahirap maging bakla. Lalo na nung mga panahon na yun na hindi pa ganun well, actually para sa akin, hindi pa naman talaga ganun katanggap. Sinasabi lang nila, natanggap nila kami mga LGBT. Pero hanggang salita lang, hindi pa talaga na-embrace ang mga tao yung LGBT community. And, ayun yung mga nasa isip ko nung time na yun. Pero, hindi ko naman naisip na magpapakalalaki na lang. May subject kami noon, philosophy. Tapos doon ko nakilala yung sarili ko. Doon ko nalaman na hindi pala mali yung nararamdaman ko. Wala palang mali sa akin. Ganito. Bilang kakaisakan nyo ako, pwes. Ayaw nyo ako isabi, ha? Guguluhin ko kayo. Ganun ako lumabas. Pinanghinaan ng loob, hindi. Kasi alam mo, kaming mga bakla, well, hindi ko naman nilalahat. Pero meron kaming lakas ng loob na hindi mo alam kung saan nagagaling. Sobrang nag-pray ako talaga nun kay Lord. Sabi ko, Lord, bakit ako ganito? Bakit ganito yung kasarian ko? Bakit hindi na lang sila? Marami naman dyan pwedeng maging bakla. Bakit ako? Tapos, hanggang sa to the point na sinisisi ko si Lord, bakit ako yung naging bakla? Eh, wala naman akong ginagawang masama. Wala naman akong inaapakan na tao. Ang gusto ko lang naman may araw sila sa hirap. Yun lang. Masaya na ako doon. Okay na ako. Nalaman ko na hindi pala sakit. Hindi pala sakit itong nararamdaman ko. Wala siyang gamot kasi hindi siya sakit. Ang mali pala ay yung sinasabi ng lipunan. Yung binubuo ng lipunan na standard. Na yung palang nararamdaman ko ay totoo. At kung ano yung nararamdaman mo ay yun yung tunay na ikaw. Pangarap ko sa community namin, siguro, kahit hindi man kasal sa simbahan, hiwalay na natin yun. Magkaroon siguro ng civil union sa gobyerno natin para lang at least maprotektahan kami mga LGBT. Alam mo yung kasi pag nasa relasyon kayo at mayroong mga involved na properties, negosyo and everything, magulo, hindi maayos kasi nga walang batas. At isa yung sa mga pangarap ko. Before, when I was young, syempre, alam na natin yung mga matatanda. Meron silang notion na, pag babae ka, dapat Barbie yung nilalaro mo. Pag babae ka, dapat mga babae yung kasama mo. So, yun yung discrimination na na-feel ko na parang hindi ko ma-express ang sarili ko freely. Kasi sabi ng mga matatanda, dapat ganyan ka. Dapat ganito ka. Kasi yun yung norm nila. Medyo mahirap at first, pero soon enough, I was able to overcome those slight discrimination na naman. Sa school, ay may kakaiba. Uy! Uy! Sino ba ito? Dumating nga ako sa point na ayoko na pumasok. Kasi, lagi lang naman ako nare-remind na nabubuli ako. Sobrang nakakapagod. Nakakapanghina. Nakakaubos. Nagulat ako na parang may mali sa sarili ko na hindi dapat ito ang kasalian ko.
kaibigan lang. Pero, sa bahay lagi natutulog. Yun. Yun yung time na tinanong na talaga nila ako na kung sino ba siya, ano ba siya, ano ba niya ako, may relasyon ba kayo? Yun na din yung nagbigay sa akin ng chance na as in, boom! 100%. Mag-out na ako ng solid na out. I'm a lesbian. I am a hard bitch. Kaya pa naman kung hindi manghina eh. Porque ba, tomboy ako. Hindi ko na kaya mga trabaho na lalaki. May negative thoughts na agad sila na hindi ko kaya. At hindi ko namin pag-uli. Sino ka ba? Tomboy ka lang naman! Tomboy ka? Hindi ka pwede. Ay! Tomboy ka? Baka anong gawin mo sa mga estudyante? Grabe ang workload. Hindi mo kakayanin. Mabigat ang trabaho. Hindi ka magtatagal. Sana wala ng kabataan na umabot sa ganung sitwasyon. Yung aabot sa suicide na agad. Basta sabihin na lang nila sa sarili na kaya mo to. Kahit anong sabihin nila, hindi ko pakikinig. Sa LGBTQIA family, sana dumating yung time na pantay-pantay, yung wala nang nadi-discriminate. Sana matanggap ng lipunan na ang katulad ko ay pantay ng mundo. Party, tapos doon nag-start na nagkasakit po ako, nagkaroon ng ako kasi Zen, nung nagkahiwalay po kami ng ex ko, doon na po ako nagsimulang nagkasakit, nagkaroon ng anxiety, depression. Hindi mo na alam kung paano pa mabubuhay. Hindi mo na alam kung paano mo bubuhayin yung mga anak mo. Sa ngayon po, nagtatrabaho po ako bilang isang tagabantay ng gate sa subdivision ko namin. Pero bago ko po natin itong trabaho to, ang dami ko po itong naranasan. Kasi dati ayaw ko nilang masali ako, kahit na HOA member din naman ako. Kasi sabi nila, babae yan, mahina yan, aalis din. Kasi marami daw problema, hindi ko daw kaya yung trabahong pang lalaki. Kasi babae lang ako. Pero wala, hindi ko na lang po yun iniisip kasi kapag yun po yung inisip ko, masala ko lang po idadaw yung sarili ko. Tapos bababa lang yung tingin ko sa sarili ko, tapos may stress lang ako, madedepress. Tapos, paano naman yung mga anak ko? Kailangan ko maging malakas para sa kanila. Noong 90s, hindi mas na ganun ka-open tungkol sa LGBT community. Especially, sa Catholic school ako pinag-aaral. Actually, nilayan ako ng college ako sa ROTC. Dati kasi, nagdadalik kong babae ako, mahaba ang buhok ko, and express my feelings.
Kaya takot ako mag-ROTC. Kahit yung mga kasama kong bali, ng mga maglalaki. Eto pa. Sa siya ng mga lalaki, kapag pupunta ako doon, nag-aalisan sila. Iniiwasan ako. Hindi ko naman sila babastusin. 2023 na. I identify myself as a woman. Ganun pa din, nakadamit pang babae, mahabang buhok, and express my feelings pa din. Siya na ako ng mga babae pupunta. Nag-aalisan din sila. Hindi naman sila babastusin. Sandali. Saan ako magsisiyar? May karapatan din kami. Ang gusto lang namin ay respeto at matanggap. May pahayag ang malayang damdamin. Mga tao din kami. Alam niyo ba, kapag ako nagmahal, binibigay ko lahat. As in, lahat. May friend nga ako eh. Actually, best friend ko ay gumagawa ng assignment niya, project, pati nga allowance. Sa akin pa siya namumutang. Ultimo pang inom ng alak, sa akin siya kumukuha. Pero, dumating sa punto na nalaman niya na may gusto ako sa kanya. Kaya yun, naging masyadong way ng click sa akin. Hanggang sa nailang na siya kapag pinag-uusapan kami ng mga kaibigan niya. At dumating sa point na gusto na niya akong suntukin. Pero, nagbago ba? May nabago ba? Handa namin akong mahalin siya kahit kaibigan lang. May mali ba dun? May mali ba sa pagmamahal? Isa akong student leader. Masipag ako at talaga naaasahan ng mga teachers. Nung graduation namin, nung ibibigay na yung leadership award, lahat ng mga kaklase ko, expected na ako na yung tatanggap. Kahit nga yung class president namin, chini-cheer niya na ako. Kaya nung tinawag yung pangalan niya, na-hurt ako. Kasi, eto na naman, talo na naman. Kasi babae ako. Pero, in fairness naman sa kanya kasi pagbaba niya ng stage, inaabot niya sa akin yung medal. Pero hindi ko tinanggap. Alam niyo, ang tagal kong dinala yun. Para kasi siyang isang bango. May times na ayoko nang pumasok. I wanted to quit, stay at home and just play. Kaya umuwi nila ako umiiyak. I'm not totally okay, maybe because of the trauma and discrimination. Minsan, gusto mong lumaban. Pero madalas, nakakapagod din. Huwag kang susuko. Laban lang! Kaya nga nung lumipat ako ng school, yung teacher at classmate ko, niyakap ako ng buong buo. Mga anak, mamili na kayo ng mga damit ninyo. You can wear whatever you want. Talaga po! Oo naman. Happy na mga beshi ko! Ako si Nani. Proud ba din? Nag-isa sa buhay, pero matagumpay sa larangan ng pagtuturo. I love you. Ako si Mang Lina. Asawa, ina, isang negosyante. Pero, may mahinang pangangatawan. Pero, may laban sa buhay. Proud and brave. I am Florel. Gay. A pastor's kid and a breadwinner. Be visible. Ako si Lady, panganay na nakapagpatapos ng isang kapatid na ngayon guro na. Babae ako, hindi babae lang. I am Red. Bisexual. Coach ng Armies at Athletics. Online seller. Nangangarap ng mahalin at tamat sapat. Isang ama. And I am proud to be me. Ako si Rose Ann. Dating
bisexual. Lahat ng racket, pinapasok ko, kayo dito, kayo doon, para sa aking anak. Para sa akin, isa akong matagumpay na ina. I wear my skin. Wear your own skin. Balikan yung sarili ko na walang-wala ng pag-asa, gano'n, na nangihinang na talagang yung suso ko na. Hi, I am Eliza Anzana, 20 years old from Quezon Province, and I am a newbie. Bata pa lang ako, sinabi na ng mga magulang ko na ang mga babae ay may potensyal. Potensyal na maaaring kapatan o higitan pa ang mga lalaki. Pero sa kursong kinuha ko ng engineering, lahat sila lalaki. Lahat ng trabaho mahihirap, isinasantabi kaming mga babae. Doon ko naramdaman ang discrimination sa pagiging babae. Na tinanong ko yung mga magulang ko na, tama pa ba itong ginagawa ko? O dapat tumigil na? Kasi ang kursong pinili ko ay para talaga sa mga lalaki. Pero inisip ko, dapat malakas ako. Dapat hindi ako susuko dahil babae ako. Pero, eto na ako ngayon. Ang layo na nung narating ko. Kung titingnan ko, dati kinukwestiyon ko ang sarili ko. Pero ngayon, nagawa ko. Hindi ako mahina. Bakit? Bakit hindi ko makilala? Bakit hindi ko makilala ang tunay na ako? I am part of the LGBT community pala. Na, Judine Bayot! Becky! Close! Patakot! Go! Ano ba naman yan? Listen na! Kaya mo pa? Hindi convincing. Ba't lumaban ka? Ha! Hindi sila naniniwala sa akin. Kasi mainhing ang boses ko. At first, ayoko nang pumasok. Nagkaroon ako ng anxiety at depression. Value. Sana, Halshon. Atiban. Rubin! At resto rin. Hanggang sa saktal ko. At doon, natauhan ako. Ano? Hanggang dyan ka na lang? Lumaban ka. Huwag kang sumuko. Magpakatotoo ka. Laban ka na! Hindi ba? May pangarap ka? Kaya bumangon ako para sa sarili ko at para sa katulad ko. Nagtapos ako para sa pangarap ko. Ang gusto ko lang na maging fair ang lahat. Sana kayanin ng lahat kahit mahirap. Hi! I'm Loretta Apuyan, 18, charot, 32, ay, 33 na pala. Oo naman, na-experience ko ng discrimination.
way back in 2012, nung nag-apply ako ng works na Metro Gaisano. Napunta ako sa field ng bakery. Wala akong experience sa bakery. At sabi nila, ang trabaho doon, pag lalaki lang. Tapos, ako 1 month, 1 week, magre-resign na ako. Kasi baka di ko kayanin doon. Kasi ang init doon. Pero, sa pagpapasok ako sa work, sinasabi ko sa sarili ko, na gagawin ko ang lahat. Gagawin ko ang best ko. Dahil malay mo, nahigitan ko pa silang lahat. Sa una, sige. Kasi, bakla ka, bakla ako. Kala nila hindi ko kayang ginagawa nila. Pero, look at me now. 10 years na ako nag-work doon. At lahat ng nag-humiliate sa akin doon, nag-resign na silang lahat. Wala na. Ako na lang yung natira. Ako na yung queen doon. At ang wish ko, sa mga baklang nadi-discriminate, huwag kayong matakot. Huwag kayong panghinaan ng loob. Dahil ito yan eh. Huwag mo papakinggan ang sinasabi ng iba. At sa LGBTQIA plus family, sana dumating ang panahon na pantay-pantay na tayong lahat. Sana matanggap na kami ng lipunan na ang katulad namin ay parte ng mundong ito. Ganon, di ba? I battled with situations because of a reason I had no control over with. How was the LGBT? Nalaman niya na ako ay isang sinais. Hindi niya tanggap ang kasarian ko at diring-diring siya sa akin. Kaya, pinangako ko sa sarili ko na kayang-kaya ko, kakayanin ko, at bubuhayin ko yung mga anak ko. Pinangako ko rin sa kanila na pagtatapos ko sila sa kanilang pag-aaral. May not enough? Yung ay that ugly? Hindi kasi karaniwan sa isang bakla, isang bading na maitim. Kaya, madalas, nare-realize ko na lang na yes, it's discriminating me. Ang pangit mong bakla? Ang itim mo. Hindi mo bagay maging bakla. Makalalaki ka na lang. Pwede mag-luka, besh ko. Nag-question ko na lang yung sarili ko na what is wrong with me? Bakit ito yung binigay ni Lord na sexuality? Maybe I'm just on the state na I don't even understand na myself na oh my God! Maybe I'm just on the face na questioning myself, what is my worth? What is my value to the world? What is my purpose? Okay, next. Morning, sir. Oh. Pagpasok ko lang, nakita ko na dalawang ang mga lalaki. Nag-aaral pa lang ako nun, sabi ko sa nanay ko, tumigil na kaya ako sa pag-aaral kasi nahihirapan na ako. Parang hindi ko na yata kaya. Baka para lang talaga sa mga lalaki ang pusong ito. Malaki rin ang naging epekto nito sa akin kasi yung mga klase kong babae, lumibat na ng ibang kurso. Next! Please! Alam naman natin, yung mga matatanda, may notion sila na kapag babae ka, dapat kung babae din yung nilalaro. So growing up, parang na-feel ko hindi ako free sa paglalahad ng ideas ko, ng emotions ko. Because my credibility is questioned for being a girl. Next! Isan mo. Tatagabi ako sa trabaho pag nalaman nilang buntis ako. Sana wag naman nilang i-treat na less na ng mga babae sa mga lalaki. Next! Fernando? Your heart. Gusto ko lang lumabas. Ayoko lang lumabas. Hindi ko masabi totally at hindi ko masabi specifically kung ano ba yung nararamdaman ko ngayon. Kasi it's mixed emotions.
minsan nasa loob lang ako ng isang kwarto na walang ilaw kasi I'm not okay. And I'm really not okay. Do I deserve to live? Bakit ba ako nabuhay? Oo! Tanggap namin kayo! Pero ganito dapat! Nakakasawa na. Nakakasawa na lumaban kaya ang ginagawa ko. Umiiyak na lang ako. Nagkukulong na lang ako sa kwarto at yung mga nararamdaman kong sakit, galit, at yung mga na rin na narinig ko sa mga ibang tao. Ano ka ba talaga? Ano ba yung worth mo? Ano ba yung kaya mong ibigay sa mundo? Ano yung purpose mo? Sana mas maging accepting pa tayo sa mga strength and weaknesses ng bawat isa sa atin. Sana bigyan natin ng halaga yung pagkakapantay-pantay. Alam ko, in one click hindi naman mababago. Pero one step at a time, kaya natin baguhin ang stigma sa gender. At tumingin tayo sa abilities ng bawat isa. Embrace us for being us. Maging open kayo. Hindi naman sinasabi na huwag natin silang pansinin. But instead, binubuli ka, discriminate ka, gawin mo siyang way para maabot mo yung pangarap mo, na ipakita mo sa kanila na kahit na ikaw ay ganyan, may masasabi ka sa lipunan. Hindi ka katulad ng iba na naging pabigat sa atin. LGBTQIA family na sana dumating yung panahon na pantay-pantay na or wala nang dinidiscriminate, wala minamaliit ng mga katagad mga kapla or mga LGBTQ ganyan na syempre maraming mga patanayan namin na mas kami pa or kami pa mapiliin ng lipunan kasi parang naipakita namin na kaya namin ulit pagpugaling kahit sa ibang bansa, ganyan. Sa message ko sa inyo, sa mga hindi patanggap kung sino at kung ano sila, wala namang masama kasi hindi naman sila, nakasulat sa Bible na babae o lalaki lang. Pero nasa ating mga kamay kung paano natin gagawin ito. Kung gagawin ba natin ito maganda o gagawin ba natin ito masama. Alam mo masama kung patunayan mo sa sarili mo kung bakla ka man, tomboy ka man, o ano ka man dito sa lipunan. Basta tama yung ginagawa mo, may respeto. Sinasabi ko sa inyo, taas ko o babalik kayo sa bahay nyo na ito ako, hindi ako isang bakla na. Parte din kami ng yung ginagawa. Pumunta kami ng aking anak na lalaki sa isang department store kasi gusto niya bumili ng manika. Ang sabi ng sales lady sa kanya, pagbabae lang daw yun. Pero, binilhan ko pa rin siya. Trigger yourself. Alam mo, lagi kitang pinakausap. Alam mo na lagi kita ng gustong alagaan. At alam ko rin, napakadami ko ng pinagdaanan. Alam ko, pagod ka na. Bugbog na sa dami ng trabaho. Nais ko lamang ipaalam sa'yong maganda ka. Nang dahil sa'yo, nabuo ang dalawang magandang nilalang. Ang iyong mga anak. According naman sa mga nababasa ko, people care less than you think. Huwag kang maging insecure na problem. The society has set standards for women. Pag nagkaedad ka na, dapat may boyfriend ka na. Mag-asama ka na. Kung hindi naman, ay tatawagin kang laon. Yung iba, pinipressure mag-buntis, magkaanak. Kung hindi naman, ay parang kasalanan mo pa. Hindi dapat pinipressure ang mga kababaihan. Yun ay depende lang sa kanila. Mahalin at alagaan ang katawang lupa mo. Alam ko, kaya mo. At kakayanin mo pa. Gusto ko lang sabihin sa'yo na lumaki ka man o natiin, ikaw pa din ang pinakamaganda at may pinaka-sexy katawan sa balat ng lupa. You may not be perfect, but you are loved. Mahalaga ang pagtalugtod, ang pagbubukal, pagtanggap, at pagpapatuloy upang makabuo ng isang obra at bagong ikaw.